May diskuhan ngayon. Ayan. Ayan, magdi-disco kami ng asawa ko. Ayan, magdi-disco kami. Nilalamig siya. Ayan. Ayan. Ayun yung diskuhan, They no? close? No. Di close? Yeah. No, it's different. This is for them? Ayan, ha? Yeah. Talking about me? No, talking about Boja. Talking about who? High school, znovu vej. Koupil jsem ti kameru. Ayan, ito yung mga pamilya namin. Bumili ako ng apple, Používáš tam ten... Tsaka manok. To je škoda. tsaka tinapay ng anak ko. Tsaka yung manok. Ano ito? Bumili rin ako ng ice cream. Tsaka yung beer ko. Tsaka mga drinks. Ayan o. Ito. Drinks. That is mine. That is mine. Kaya kinuha na yung beer ko eh. Beer. Yan, ilagay ko sa ano. Lupahan yun, Kain ako ng ice cream. Kakain ako. Ay, may uminom na ng beer ko, oh. Ayan, oh. Yung batang yan. At ano ko muna to. Chop! Chop! Buwan. Oh, we forget to buy pasta. Yeah. Tingnan yan, kalalabas ko lang ng pintuan. Nagsisigaw na yung anak ko. Parang nakawala eh. Kasama niya yung classmate niya. Sabi ko, huwag kayo maingay dyan. Kalalabas ko lang ng pintuan. Parang ang saya-saya nila. Mamaya, yung kapitbahay ko, tatawag ng pulis niyan. Diyos ko po. Tatawagan yung tatay nila. Ang kukulit eh. Kaninang patanghali pa hanggang ngayon, hindi ako makalis-alis. Mamaya magsasarado na yung shopping mall. Nandito pa rin ako sa bahay. Alam niyo dito sa gabi dito, napaka-boring, wala kang madalahan. Kailan pumunta ka sa shopping mall, kung anong bibiling mo bago mag 7:30. Kasi mga alas 8, yung mga sinasara ay yung mga tinapay. Nilalagay na nila sa plastic. Ayan, dito tayo. Malamig ngayon kaya ganito ang itsura ko, yung mahaba yung na naman. Nakachinilas nga lang ako. Okay lang to. Pag tagis na rito kapag tapos nagchinilas ka pag titigilin ka. Pero ngayon, medyo summer. Normal lang sa kanina. Ayun o, malamig. At anong oras na? Dito tayo. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. At tara muna dyan sa church. Hello guys! Agahan ulit tayo. Kinuha ko lang mga abubot ko sa refrigerator. Ayan. At nasa yun pala yung binili ko. Naku, bumili ako ng pagkain ng asawa at anak ko. Yung breakfast ko, nakalimutan ko. Ano kaya? Kinain lahat ng asawa ko yung toast bread. Kalimutan ko bumili para sa akin. Sabi ko kahapon bibili ako ng Rolex. Kalimutan ko. Inaalala ko yung dalawa. Yan. Shout out sa mga silent viewer dyan.
Shout out sa mga taga Pangasinan pala. Kasi karamihan hindi nakakaintindi kapag sinabi kong Pangasinan. Yan, kain tayo. Ganito ang buhay ko sa Europa araw-araw. Ayan. So, manood kayo parate. Kahit ayaw na ayaw niya akong panoorin, ma-inlove kayo balang araw din sa akin. Araw-araw niya ako nakikita, magugustuhan niyo rin ako. Ganun yun. Kumbaga sa love life yan, parati ako magpapakita sa inyo, magugustuhan din niyo ako. Ayun, makulit kasi ako eh. Ayan, dito tayo, magkape tayo. Honey, may isa akong viewer, sabi niya sa akin, or subscriber, ginagaya niya yung breakfast ko na ang niya, palaman niya sa tinapay is honey and viewer. Masarap ba? Ano bang pangalan mo? Nakalimutan ko. Basta, alam mo na yung kung sino ka. Ginagaya mo ang agahan ko, honey and butter. Masarap. 100%. Pero, kapag halimbawa inilalagay mo sa toast bread, yung toast bread, iinitin mo muna, i-toast mo muna. Tapos, lagyan mo ng honey and butter. Huwag mong ilagay sa oven itong butter. Matutunaw. Kailangan pure. Ayan o. Ay, nako. Gatas is life. Paubos na ang gatas nga namin. Ayan. At ganito ako mag-agahan. Papakita ko inyo. Ayan. Malaking tinapay ito. Galing binili ko. Mura lang to. Ito ang halos araw-araw pagkain ng asawa ko. Gustong-gusto niya yan. May mas malaki pa rito. Kaso nga lang, ano ba yun? Hindi, mapurol na. Lukol kong kutsilyong to. Nasa yung mahaba kong kutsilyo. Andun. Ay, nako. Ayan, bumili asawa ko nito. Oh. Mura lang. Kaso nga, nako, parang lagare. Tignan yun, para lagari. Kung may lagari kayo dyan sa Pinas, kapag ganito ang tinapay ninyo, nako, lagarihin nyo na lang ganito. Tignan nyo, ganun din sa lagari, di ba? Ganito. Ayan. Ay, nako, ang hirap pala magtrabaho, karpintero. Ayan, tinapay pa nga lang nakakaano na. Nakapagod na. Ano kaya kung lalagarihin ko yung kahoy. Nako, baka tanggalin ako kaagad ng ng amo ko. Bukas sabi niya sa akin, huwag ka nang bumalik. Ay, nako. Ayan. Ganito ang paglagay ko ng butter, oh. Nasa yung kutsilyo. Kailangan, may isa pang Ay, hugasan na naman. Sayang. Tamad pa naman akong maghugas. Paubos na. Mura lang ang butter dito. Mamaya aalis ako. Ayan, ganyan lang. Ito, kapag nilagyan nyo ng butter na ganito, huwag ninyong i-microwave or ilagay sa oven. Ang nyo, kung gusto yung painitin yung tinapay muna. Katapos, lagyan nyo ng butter na ganito. Ganito, oh. Huwag nyo i-microwave, matutunaw yan. Hindi na masarap. Ganyan lang yan. Tapos, kuha tayo ng honey. Dito ko lang naman to natutunan itong honey and butter. Kahit anong pwede. Lalo sa toast bread. Naku, parang sa McDo. Masarap. Ganyan lang yan. Basta't lahat, lagyan nyo ng butter, yung nyo, tinapay. I-mix-mix nyo dun sa butter. Ganyan, oh. Mix-mix ninyo.
Yan ako. Ano ko yung camera. Ayan o. Mix ninyo. Kung minsan ginaganito ko yung camera, hindi shoot sa ano sa mismong ano doon sa kung minsan sa gilid ko nakukuha. Ayan o. Kuha pa tayo ng butter konti pa eh. Ayan o. Lagyan pa. Ay, butter. Ano ba yun? Honey. Ay, naku, kung minsan yung Tagalog ko, hindi ko na napapansin. Mali pala. Ayan. Ganyan lang yan. Wag na wag nyo ima-microwave to or ilagay sa oven. Naku, matutunaw yung butter. Ang bilhin yung butter, ha? Original. Wag yung peke or margarine. Naku, pangit ang lasa. Kung margarine na ilagay nyo araw-araw dito, ma-high blood kayo. Kasi yung margarine, hindi ko alam kung saan galing oil na yon. Itong butter, sabi ng asawa ko, 100% galing sa gatas. Yan. Kaya yung margarine yata, oil galing sa, hindi ko alam kung saan galing. Hanggang ngayon, sinasabi ko sa inyo, magre-research ako kung saan galing yung margarine, oil yata o sunflower oil. Hindi ko alam, basta i-comment down below nyo dyan kung saan galing yung margarine. Taba, hindi ko alam kung saan galing yung na yun. Pero itong butter na to, galing talaga sa pure milk. Kaya kahit nadamihan yung pagkain araw-araw, no problem kasi galing sa milk. Sarap. Kayong nasa probinsya dyan kung may bubuyog kayo dyan, huwag yung itabo yung mabubuyog. Alagaan ninyo. Magkakaroon kayo ng honey. Mga ganitong honey, napakamahal dito. Samantalang dyan sa atin, tinatabo yung bubuyog. Nako, palago nyo yan pag ano yan. Nadami ang honey ninyo. Katulad ng nasa Pilipinas ako, yung tiyuhin ko, yung mga bubuyog. Gumawa ba naman ng bahay na bubuyog, daming bubuyog. Oh. Ang ginawa ba naman ng tiyuhin ko, itinapon. Ayaw niya kasi ng bubuyog. Kasi minsan, naglalaro ako doon, bigla akong kinagat ng bubuyog dito sa mata, dito. Naku! Lumaki talaga yung mata ko. Magmula noon, takot sa bubuyog. Kasi ignorante ba naman, akala ko pwedeng hawakan yung bubuyog. Yung bubuyog, nag-aalit. Akala ko kasi gagamba. Kasi yung gagamba, yung kapatid ko, gustong sila may palaro, yung bang gagamba kung may pag natalo yung gagamba, ayun, panalo yung kapatid ko. Ano bang ibig sabihin nun? Yung bang derbin ba ng mga gagamba? Ako naman, nainggit ako sa kapatid kong lalaki. Sabi ko, kukuha rin ako ng gagamba, sabi kong gano'n, para pwede akong sumali sa kanila sa derby nila. Kala ko yung bubuyog is gagamba yun. Kinuha ko ba naman? Biglang lumipad yung bubuyog ko, lumipad dito, tumagba ako, hinabol niya ako, dito, kinagat niya ako sa mata. Nako, ang sakit, ang laki parang mata ko, nako. Ay, nako. Napakasakit talaga sa dinami-dami ng kakagatin ako ng bubuyog sa mata pa dito sa dito banda. Makulit kasi, bata. Kaya magmula noon, takot na takot talaga ako sa bubuyog. Magmula nung kinagat ako. Ay, tara na, at mamaya na tayo magkwentuhan yung tinapay ko. Kunin ko yung ko, ito. Malapit nang mapuno yung dishwashing ko. Ay malapit na. Pinupuno ko yan para isang hugasan lang.
Tapos, mahal kasi kapag yan, tinatakbo yan, kalahating oras. Ayan, nagwa-washing dyan. Pero pag labas naman lahat ng mga plato, talagang clean na clean. Kahit na ganyanin mo, walang mantika, ayun, maganda. Lahat, pati kutsara, hinuhugasan ko dyan, kaldero, ayun, lahat, kung anong gusto kong hugasan dyan, sinasalpak ko dyan lahat. Kasi mahal ang kuryente. Pinapaandar ko yan sa 2 weeks or 1 month. 2 weeks yata, isang beses kong pinapandar yan. Kasi, ang ginagawa ko muna, hinuhugasan ko muna doon sa dito, yung mga plato, kagaya hugas na. Tapos, may second pa, another washing dito, para malinis na malinis. Ito malinis na to, hinugasan ko na ng sabon, lahat-lahat. Tapos, isasalpak ko na lang dito. Tapos, ipapaandarin ko na lang. Ganun lang yun. Ayan, tara mamaya na tayo magkwentuhan. Nandito tayo at magluluto tayo ng pagkain ng anak ko. Hotdog lang. Hotdog with rice, with ketchup to. Igigisa ko lang tong ipriprito ko yung ayan. Ayan, ganyan pa tayo ano ba yung camera ko, baka matalsikan ng camera yung mantika. Ayan, ganito ang gustong-gusto niyo ng ulam pa baby. Ayan, aba parang natalsikan ng camera ko. Ayan, ganyan lang yan, iprito natin. Ayan, ganyan lang yan. Madali lang naman ang hotdog na maluto basta sa na yan, dito yung mga hotdog nila rito, ganyan na, pwede na, nilahat nila. Yung galing talaga sa groceryhan, hindi pa na piniprito, or hindi pa ganito. Alam nyo ba ang ginagawa nila? Kinakain na nila, yung mga bata rito, or yung mga matatanda. Yung mga ayan, ganyan lang yan. Ganyan lang yan, okay na. Ayan. Tapos lagyan nyo kung anong gusto ng anak niyo seasoning. Ayan, okay na. Okay na. Simple the best. Kunting magic sarap, pampaalat. Ayan, okay na. Luto na. Ayan. Kung may restaurant kayo, kung may halimbawa nagsiserve kayo ng agahan, ganito, iserve ninyo sa customer ninyo. Sarap na sarap sila. Ayan, simple lang. Igisa nyo yung hotdog sa hiwa-hiwain ninyo. Tapos, iserve nyo yung ganyan. May pagkain na. Madali lang. Kaysa yung pork chop, matagal iprito. Ito, saglit lang. Ayan, hinaan natin yung yung kalan kasi baka masunog. Ayan, tignan nyo muna yan. Ayan, ganyan lang. Ayan, magsaserve na ako. Easy na pagkain ng bata. Ayan, kapag marami kayong anak, ganito ang gawin ninyo para may time kayo sa sarili nyo. Katapos ninyo silang ipagluto ng ganito, bigyan nyo sila ng prutas. Ayun. Okay na. Or gumawa kayo ng shake, fruit shake. Ayan. Magugustuhan to ng mga anak ninyo. Ayan, okay na. I-serve na natin. Yan. Ayan, pwede na. Adi na, saglit lang, no? Pwede ito sa sa restaurant. Ito. Ayan. I-serve na natin sa anak ko. Yung buhok ko, ponytail ko kasi, nahuhulog. Baka mahulugan yan magalit siya. Minsan nag-serve ako ng pagkain ganito, nahulog yung buhok ko, galit na galit. Malay ko ba
Ayan ang pagkain niya. Yapang nga. Ayan, madilim dito. Madilim dito. Stop being hungry. Ayan. Madilim yan dyan, oh. Ayan, Dyan, pwede na. Ayan. Ayan, Sorry. yung computer. Umuwi na yung sa klase niya. Ayan, kaya dito na naka-prepare yung yung upuan na yan dyan always. Yung isa makulit. Naasar ko doon sabi ko ampunin ko. Nagkalat dito kahapon yung upuan ba naman, hinigan niya sa sahig. Tapos umuwi na. Ito, hinigan niya diyan sa sahig. Galit ako. Napagbintangan ko yung anak ko. Sabi, sino may gawa nito? Nanay na nanay, no? Ayun. Ayan, tara dito tayo. Ayan, tignan yung ginagawa ko sa mga pencil. Wala akong makitang yung pang ponytail ko. Kapag nagluluto ako, madalian. Mayroon ako rito, hindi ko alam kung saan ko nailagay. Ganito lang ginagawa ko sa buhok ko. Diba nakaganyan yan? Ayan, diba ganyan. Kapag nagluluto ako, ayan, ginaganyan ko. Tapos sa likod, ginaganyan ko, oh. Ayan, parang tutorial na, Tapos ginaganyan ko. Ganyan lang yan. Pwede na. Tapos, ito, lapis yan. Ginaganito ko, oh. Ayan, okay na. Oh, mas maganda pa nga kaysa sa rubber band. Ayan, pwede na. Adi may na ako, marinis na yung ulo ko. Hindi na uhulo kahit na ganyan-ganyanin mo. Ayan, kahit nasa nga ng kahoy, gumawa kayo. Anuhin nyo lang, ganyan nyo lang, suksok nyo lang. Okay na. Tapos na. Ayan. Ayan, saka ko computer ko ulit. Muntik ko nang masunog ulit yung munggo ko. Ayan, ayusin ko yung buhok ko. Buhaghag, baka mahulog. Pagkain ko lang naman to kaya okay lang. Ayan, tingnan niyo, oh. Nilagyan ko yung munggo. Buti hindi sunog na sunog, no? Nilagyan ko ng eggplant tsaka kamatis. Papakulaan ko yan. Tapos, may pa ako rito. Nabili kong, yung bang, ano ba yun? Gulay. Nag-on sale. 3 lang, oh. Kaya, hugasan ko. Kahit na ito, sabi nila is, nahugasan na dito. Ayan. Ayan. Sabi is, ayan, nahugasan na in Czech language. At ngayon, ang gagawin ko is, hugasan ko ulit. Kasi minsan, binigay ko sa sako, ganyan, nagtae. Sabi, hugas na para sa salad. Kaya, super ako ngayon. Kailangan ko hugasan ulit para safety. Tapos, takot akong kumain ito na ibang fresh kasi diyan nagsuka ang asawa ko, nagtae. Tapos 1 week na hindi nakapagtrabaho, higa-higa lang. Ayan, kaya takot ko na ibigay sa kanya. Kaya ginagawa ko ngayon is hinuhugasan ko. Tapos hinahalo ko sa mga gulay-gulay. Ayaw ko nang kainin na fresh to. Kasi salad to eh. Mga taga-Czech, mahilig nilang kainin yan. Yung salad na yan, lagyan lang nila ng cheese, lemon, paminta. Okay na yun sa kanila. Ganon din ang ginagawa ko dati. Magpriprito lang ako ng pork chop. Tapos, yan, salad na yan. Binibigay ko na sa sako. Nilalagyan ko na. Ginagawa ko makrap. Magmula noon, nung nakain niya yung nagsuka siya dahil sa mga ganyang gulay na hindi na ako bumili. Bumibili ako pag hinahalo ko sa mga nilalaga. Pwede sa mga niluluto, huwag kainin niya ng fresh na salad. Ayan, siguro noon yun may bacteria. Kaya ang gagawin ko ngayon, hinugasan ko kasi katapos ihalo ko doon sa balatong ko.
Yan. Yan. Muntik na masunog yung munggo ko. At pakulan ko to ng pakuluan. May siguro mga 30 minutes okay na. So hayaan ko muna dito. At hinaan natin yung temperature. Hindi ko alam kung nasushoot yung camera ko. Minsan hindi. Ayan. Tara, pabalik tayo maya. Tara. Luto na yung ko. Muntik ko na makalimutan ulit yung munggo ko. Ayan. Nilagyan ko ng dahon ng yung salad. Ayan o. Ayan. With kamatis, with talong. Tawa nga lang ako, nanalo yan eh. Kaya nga, pag nanalo, tumatawa. Pero pag umiiyak yan or nagdadabog. Parating galit. Ay, nako. Ayan. Kukuha ko ng karing ko. Mamaya na tayo magkwentuhan. Magtatapon tayo ng basura. May tagatapon ako ng basura ngayon. Yung asawa ko. Oh. Kahit na malamig yan. Nakasanay na silang t-shirt. Ayan. Pero umuulan sa labas. Malamig. Kaya nakaganito ako. Naka ako kasi malamig eh. Taglamigin doon. May tagatapon ako. Where we go? There? Maglakad-lakad daw kami. Kaso nga lang umuulan. Ayan. Ayan. What? Teddy? My teddy too. Need to wash a bath. I wanna clean my bed there because I'm sleeping in sofa alone. Totally huge hot at night. You see the backside is open space. Oh, And this for that you can look totally clear. so you know wearing jacket. May diskuhan ngayon. Ayan. Ayan, magdidisko kami ng asawa ko. Ayan, magdidisko kami, nilalamig siya. Ayan. Ayan. Ayan yung diskuhan, They no? close. No. Di close? Yeah. No, it's For rent. different. You see for rent. It's different. Next side. Yeah. Club Paris here. Ayan. Pero, pwede kayo mag-open ng diskuhan next side too. Ayan. For rent. Yung may number yan. Ay, mga taxi, yan. At naghihintay ng customer. Lamig. Ayan, nilalamig ang asawa ko. Tamad kasing mag-jacket eh. Pag yan, nagkasakit na ulit. Hindi makapagtrabaho. Lamig. Ayan o. Kahit na ako nilalamig, nakalog. Pa-sexy. Lalamig kami. Pa-sexy, pero nilalamig. Ayan. Punta kami sa groceryhan. Wala na kaming baboy at manok. Kailangan namin yun dahil doon sa anak namin. China. 50,000. Ano yan? Tour sa China. Gusto nilang punta sa China. Ang is one person 50,000 complete with the 80. hotel. 80? Nako. Ayan, magtutor sila sa 7 days. Yeah, 7 days tour sa China. 80 maybe 300,000 or 350,000 peso. Yun. Ayan, yan ang gagastusin ninyo for one person. Kung gusto nyo pumunta ng Asia, 380,000 with hotel na yun. Naku, ang mahal. Kaya nyo yun. Ayan. Sa mga taga-check, parang barya lang yun. Pero sa Pilipinas, ang baba ng palita, napakamahal.
Ayan, dito tayo. Ayan, basag yung salamin. Ayan, dito kami. Mainit dito sa mall. Ayan. Let's go to electronics. I wanna look there. What time now? I wanna look holder there. I wanna look only. Stomach. Masakit daw ang tiyan ng asawa ko. Ayan, daming student. Ay, nako. Nagsiksikan yung mga student sa elevator. Oh. Lukol ko talaga. Mga teenager talaga eh. Ayan, Diamond. I wanna si Diamond. Ayaw na ayaw kung ano ipapuntahin ako ng asawa ko rito sa Diamond. Mga diamante. Ano to? Ayan, sing-sing lang. Sing-sing 19,950. Presyo niya yung mga 60,000. 60,000 sa peso. Nasa yung may isang alahasan dito nagsarado kasi walang nag-unsel. Ayan. Where's Diamond? 14K lang mga yan ha. Ito yung mga diamante. No, it's na diamond, silver only. What's that stone? Silver. Sand. Stone. Glass. Ayan. Hindi naman niya original. Ano lang yan, wala. Hindi ko alam kung original na diamond yan. Hindi. Yeah, tara doon tayo sa tara. Ayan, office shoes. Ano yan? Bili na branded na sapatos, chinelas. Ayan, dito tayo sa bilihan ng mga electronics. Ayan, dito tayo. Tara. Again, huh? Yeah. Talking about me? No, talking about Boja. Talking about who? High school class, zlobivej. Koupil jsem ti kabel. Ayan, ito yung mga pamilya namin. Bumili ako ng apple, Používáš tam ten... Tsaka manok. To je škoda. tsaka tinapay ng anak ko. Tsaka yung manok. Gracias. Ito. Bumili rin ako ng ice cream. Tsaka yung beer ko. Maria. Tsaka mga drinks. Ayan o. Maria. Ito. Maria. Drinks. That is mine. That is mine. Kinuha na yung beer ko eh. Beer. Yan, ilagay ko sa Global yun, Kain ako ng ice cream. Kakain ako. May uminom na ng beer ko, oh. Ayan, oh. Yung batang yan. At ano ko muna to. Chop! Job. Buwan. Oh, we forget to buy pasta. Yeah. Sila Hello, kabayan. Baterya po. Naku, mag-shutdown na tong camera ko. Good morning. Ayan, tapusin na natin to. Pagkatapos, pag na-blackout yan, wala nang battery. Ano ba yan? Magkakape muna ako. Give me battery. Turn, my... few minutes only. After this one, maybe 2 minutes, I will return to you.
Because I'm doing some vlogging. Come on, hurry up. Give me now, please. Yan, ayaw niya ipahiram yung battery. 2 minutes only. Put it out. 2 minutes only. My phone's charged right now. 2 minutes. My You can check. Hey! Huh? My phone's charged right now, so you're lucky. You can charge your cell phone there. My headphones charged right now. Ulukul ko talagang batang yan. But only like 4% there. 4%. No charging. Yan. 4% na nga. Wala na. Eh, magkape muna tayo. Talo ko, ano. Ayan, inumpisa na naman niyang mag-football. Balang niya talagang sirain lahat ang appliances namin dito. Hanggat lahat, hindi na kayo makabili ng bago sa kababasag. Hanggat tumira na kami parang squatter na. Ay, nako. Yan, kapit tayo. Yan. Ganyan ang kape. Gatas is life. Mura ang gatas dito sa Europa. Parang tubig. Mas mahal pa yung tubig dito. Parang tubig. Mas mahal pa yung mineral water dito kaysa sa gatas. Ubus na nga kagad yung gatas namin. Kasi parang iniinom araw-araw ng anak ko. Asawa ko, dalawa sila na mahilig maggatas. Kaya ang tatangkad ng mga tao dito, mahilig kasi sila sa gatas. Shoutout pala sa mga Pilipinong nakilala ko kahapon. Hindi ko maalala kung anong mga pangalan ninyo. Sabi nila sa akin, silent viewer daw sila. Nakikita ko kayo. Ayan. Okay, silent viewer. Yung isa doon, na Pinay, na OFW, Pangasinan, taga Pangasinan. Saan ba yun? Hindi ko alam kung saan yun. Mangaldan yata. Sabi niya, taga Mangaldan or Pusurubyo. Hindi ko na maalala kung taga saan siya. I-comment mo dyan kung nanonood ka, kung taga saan ka. Pusurubyo or Mangaldan. Hindi ko na maalala kasi. Ayan. Yung iba na mga OFW, mixed sila doon, babae lalaki sa factory yun. Sabi nila sila family business yata yun, sabi nila sa amin. Kasi paggawa yata na yung mga small business lang kasi halos lahat ng factory rito kilala na ng asawa ko kasi nagsiservice siya sa mga robot. Sa mga ganyang malilit na kumpanya, inaayawan nila kasi sabihin nila kasi sila nagsiservice sila sa malalaking kumpanya. Pero sa maliliit, kagaya ng nagservice sila sa maliit na kumpanya, yung mga amo ng kumpanya, parang ayaw pang magbayad sa sa kanila kasi parang hindi niya afford na bayaran sila. Naipag-away pa. Ayun, kaya magmula noon bago sila makipag-kontrata sa maliliit na kumpanya, parang ayaw nila kasi sasabihin nila maliit lang ang puhunan nila. Ayun, parang ayaw nila kasi mga asawa ko tuloy. Talagang hinahire sila ng malalaking kumpanya. Mga Mitsubishi tuloy, Mercedes. May na rin siya, Mitsubishi na rin. Malalaking kumpanya sila. Around the world, sila, may sila. Kaya hinahire lang nila yung magagaling. Kaya siguro hinahire ng kumpanya niya yung maliliit na kasi yung mga foreigners kasi parang hindi nila kayang bayaran yung mga local dito. Mahal kasi ang bayad sa mga taga-local dito
Ang init, ang init. Hindi ko makuha. Ang init. Hindi ko makuha ang init sa ano. Ayan, ganito lang. Ganito lang. Ayan. Ano pa? Gagawa pa ako ng honey. Ayan. Ay, kapag bumili kayo ng honey at saka butter, ganito ang gawin ninyo. Masarap to. Don't worry, yung butter na to is made in gatas. 100% gatas. Kaya, safe. Araw-araw kainin. Araw-araw kinakain ng asawa ko butter. Huwag margarine ha. Delikado yung margarine kapag inaraw-araw ninyo magkakaroon kayo ng sakit. Or high blood or any. Because, ano yata yan eh. Hindi ko alam kung anong uri na ko eh. Sinasabi ko yung margarine. Tsaka medyo maalat yung margarine, ayaw ng asawa ko. Ayan, kain tayo. Hindi ko alam kung nalagyan ko na ng gatas yung kape ko. Ayan. Kaya yung mga OFW kahapon, sabi nila, kilala mo to, ano bang pangalan nun? Nung narinig na sa ako, maliit na kumpanya yan. Galing yung ganon. Hindi kami dyan nagsiservice. Harap. Mas masarap pag nilagay nyo sa toast bread, butter and honey. Tapos yung butter ay toast ninyo kagagaling sa toast machine. Masarap, mainit-init pa. Harap. I-try nyo to. Nako. Mapapamahal kayo dito araw-araw. Isang ganito lang, ang tagal ko nang kainin to, baka mga isang buwan na. Kung araw-araw. Kasi kung minsan na iba-ibang tinapay yung kinakain ko. Pero sa asawa ko pag kinain niya to, matakaw yung mga European matatakaw sa tinapay. Baka kalahati nito kakain, baka 2 araw lang ganito. Yun. Nung unang salta ko rito, yan parati ang siniserve ng biyaran ko rito sa akin. Sabi ko, parang ayoko pa kasi hindi ako sanay kumain ng tinapay eh. Tapos, nilalagay nila, wala pang honey, yung lang. Ano ba yung nilalagay nila dyan? Ham. Mas masarap, ham and cheese, yun ang nilalagay nila. Ayaw na ayaw ko, yung ham and cheese. Kahit na ayaw ko, kinakain ko rin kasi nakakahiya naman eh. Nagagalit sila pag hindi mo kinain yung pagkain na sinerve. Sarap! Parati kong natsatsambahan yung mga Pilipinong OFW rito malapit sa groceryhan. Ay, malapit lang ako rito. Yung bahay namin, araw-araw ako dyan eh. Dati nung mga
10 years ago, halos walang mga Pilipino rito. Dito sa parting ito. Mga ano lang, nakikita ko, isa lang, yung 80 years old na lola, yun lang. Oo, yun lang. Tapos, wala na. Ang karamihan mga Pinay, doon sila sa main city, doon sa Praha. Doon sila. Pero dito sa lugar na to, wala. Isa lang. Kaya, boring na boring ako. Wala akong makausap. Ay, buti nga ngayon may nakakausap na ako ng Pilipino. Sabi ng asawa ko, di maganda, may nakakausap ka na. Ang ginagawa ko nung walang mga Pilipino rito, ibinibisi ko na lang sa yung sarili ko sa kalalakad dito around, or magbabasa ko mag-isa, tapos nag-going to shopping ako kahit wala akong ginagawa, o di kaya nagtatambay ako doon sa munisipyo. Doon, tapos yung anak ko pa, mga 6 or 7 years old, ginagala ko yan, mga 3 to 4 years old, tulak-tulak ko yan sa baby car niya. Yung buti nga yung malaki na nagala na akong mag-isa. Kahit saan ako magpunta, dala-dala ko yung anak kong yan. Yan. Kung minsan hinihiram ko yung sakyan ng asawa ko, gumagala ako doon sa Praha mag-isa. Kaso nga lang nakaka-boring din, kakain ka lang din. Ganon din ang araw-araw na mga style ng mga parinda doon. Nakaka-boring din kapag may mag-isa kang pupunta doon sa Praha. Kasi kakain lang, tapos maglibot-libot. Every time na pupunta ako, ganon ang ginagawa ko, nakaka-boring din. Kaya yung mga lokal, ayaw nila pumunta doon kasi nabuboring din sila. Kaya ang ginagawa ko na lang, nanonood ng YouTube or basta ako, ay nako, buti ngayon may mga Pilipino na rito. Shoutout din sa inyo, mag-comment kayo dyan sa baba, nakikita ko kayo na harap. Bumili ako ng eyeglass ko kahapon. Kasi malabo na talaga mata ko, hindi ko na makita yung mga letra. Iba na talaga kapag tumatanda yung tao, ang unang-unang mapapansin mo, yung sa pagbabasa, lumalabo. Nako, nung una pinagtatawanan ko pa. Kapag wala siyang salamin, hindi niya nababasa, parang binibiro ko pa, parang bulag na binibiro ko, dito ka, tingnan natin, pagtanda mo rin, sabi niya gano'n sa akin. Ayun na nga, naranasan ko rin, yung halos di mo mabasa yung malilit na litra ngayon. Lumalabo na talagang mata ko. Parang kayong mga Pilipino dyan, wala pa kayong hindi pa kayo nakapunta dyan sa sa Germany at Poland. Sabi nila kala nila napakalayo ng Poland or Germany. Sabi, may sakyan kayo? Oo, sabi ko gano'n. Malapit lang dito. Pwede rin sila mag-train. Kasi sa delikado pala pag dinala ko sila sa borders. Ngayon sa Germany, ang dami nilang maraming pulis doon, chine-check nila mga papeles, mga dokumento. Naharang nga kami minsan diyan sa Poland nung pag-uwi namin sa Czech Republic kasi nag-grocery kami. But hindi namin dala yung dokumento ng anak ko. Sabi nila, parang raw, suspicious daw kami, parang kinidnap daw namin yung anak namin. Kasi sabi na sa asawa ko, talaga yung pulis, ayaw maniwala na anak namin yung kasama namin. Paano yung, sabi ng police woman, sabi niya sa amin, paano mo mapapatunayan na anak mo yan? Wala kang maipakitang dokumento. Sabi na, dapat tunganga kami. Kasi dito sa
yung mga bata rito, wala pang mga ID. Kahit na yung dokumento wala, birth certificate lang. Alam na magdadaliw pa yung napakalaking birth certificate sa sakyan. Kasi pupunta kami kahit saan kami magpunta noon. Pumunta pa nga kami ng Croatia, Italy, Sweden. Hindi naman chinicheck yung anak namin. Ngayon lang itong Poland, kaya galit na galit ang asawa ko. Sabi niya, kung gusto pa nga niyang paiwan yung anak ko kasi sabi wala raw dokumento. Umuwi raw kami kunin yung dokumento. Sabing ganon, hindi po naipag-usap yung asawa ko. Sabi, kung uwi ang asawa ko, 15 minutes pang traveling sa bahay hanggang dito. Maiwan din na doon ako. Alam naman anak ko lang, maiwan din ako. Kasi ako, kumpleto dokumento rin. Kaya kayong mga rito, may asawa na may mga asawa na local. Kahit sabi niyong local sila, basta hanapan ng mga ID, walang sinisino yung mga pulis dito. Kaya for safe, dalhin niyo lahat yung dokumento ninyo. Sabi ko naman sa asawa ko, paano yan yung ibang yung mga local dito sa inyo, hindi pa nakakapag-travel, wala pang passport. Kahit na ID sa mga anak nila, wala sila maipakita. Sabi ko ganon. Yun ang problema. Sabi nga ganon. Kasi sinabi namin sa pulis, may passport yung anak namin. Sabi niya ganon. Naiwan nga lang namin sa bahay. Ako ba naman kasi, nung araw na yun, ba't dala-dala ko parating yung passport ng anak ko? Ba't kasi, binigay ko sa sapot, nilagay niya doon sa kwarto niya. Ayun. Buti nga at kasama ko ang asawa ko noong araw na yun. Kasi kung ako lang, hindi ko maintindihan yung Poland na language nila. Problemado ako talagang papaiwan yung anak ko. Tapos yung anak ko pa naman halos hindi ko masyado kamukha. Siyempre suspicious kang kinidnap mo yung anak mo. Ganon sila rito. Kapag wala kang may pakitang dokumento, sabi ko sa asawa ko, sabi nila, pag wala kang may pakitang dokumento, talaga huhuliin ka. Ayan, katulad ni Saldi ko. Ayun. Buti nga, sabi nung police na yun, minsan, first warning na ito sa inyo, ha? Sabi niyo gano'n sa amin. Ay, nakaginawa yung asawa ko sa police border. Sabi ko tapos nung mga ilang araw, balik ulit tayo doon, punta ulit tayo sa Germany, mag-grocery tayo. Sabi niya gano'n, ayoko na! Sabi niya gano'n. Pinagpawisan siya kasi sa kakausap siya sa police border na babae. Talaga, kapag natsambahan mo talaga, yung mga babaeng, yung mga police na walang sinisino, talagang masungit, hindi ka pagkakawalan. Buti nga yung araw na yun, yung nakupo kasi yung anak ko dun sa likuran, hindi umiyak. Kung talaga umiyak yun, talagang mapagkakamalang kami, kinidnap namin siya kasi umiiyak. Tapos pag sinabi pa ng anak ko na help, ayan patay na, makukulong kaming mag-asawa. Talagang sabi niya, bumaba kayong dalawang mag-asawa dyan. Kasi may mga ganyan akong napapanood sa TV, yung prank na mga ganyan. Pinahinto sila ng pulis, naalala kong ganon. Yung bata, yung nanay, driver. Tapos yung bata sa likod. Tapos sumulat ba naman yung bata na malaking letra, help. Pinakita niya doon sa pulis. Hindi nakita ng nanay. Tapos nung lumina yung nanay na driver, sabi nakita niya help. Hindi siya makapagsalita. Siyempre, sabi ng pulis, binunot niya yung baril niya. Sabi niya. Tapos, ganun lang ang kwento ng yung comedy na yon. Matutuwa ka talaga sa mga ganyan. Sabi ko sa asawa ko, buti yung anak mo hindi umiyak at sinabing help. Naku, patay tayong dalawa. Sabi ko gano'n sa kanya. Makukulong tayo. Sabi ko gano'n. Buti nga tahimik yung anak ko. Kasi, medyo may isip na, nagbibinata na
Pero nung mga last year or 2 years ago, iyakin niya sa sasakyan. Naku, kahit na anong tahan ko, nagagalit na nga rin yung asawa ko doon. Ba't kaya iyak dyan sa likod? Sabi niya ganon. Iyak pa rin ng iyak. Isang oras yan na nag-iiyak sa likod. Kung sabi niya, patahanin mo nga yung anak mo. Sabi niya isang gano'n sa akin. Nagdara-darayin ka tapos iyak na iyak. Sabi niya gano'n. Buti nga hindi na, no? Kung araw na yun, naku, iyak na iyak. Talaga, makukulong kaming dalawa. Hay, nako. Kaya ngayon, kapag naglalakad-lakad ako, dala-dala ko yung ID ng anak ko. Tsaka ID ko. Kasi, minsan din na muntik, basta dalhin ninyo yung ID ng mga anak ninyo. Kahit na sabihin yung wala pang binibigay yung ng gobyerno nila para sa local ID nila. Wala talagang may bibigay yung wala pa. Yung mga bata rito up to 18 years old, wala pang ID. Ayan, lang. Kung nakapagbakasyon na sa ibang bansa, passport lang ang ID niya. Pero kapag wala pang passport, wala pa. Ang kaibahan lang niyan is, umuwi ka sa bahay mo, yun dalhin mo yung birth certificate. Tupihin mo, tapos ilagay yung parati sa sakyan. Kaya ngayon, balak namin hindi ko alam, next month yata, or end of this month, or next month, babakasyon kami sa Germany. Ayan, syempre may passport na yun, nakalagay na parati sa bag ko. Hindi nawawala na yan kasi may experience na sa borders. Loko-loko talaga yung police na yun. Sabi, suspicious raw kami na kinidnap namin yung anak namin. Ganon sila. Ayun. Kaya napatunga yung asawa ko nung ini-interview yung ng police yung asawa ko. Ano mo naman? Masasabing anak mo yan, wala kang maipakitang pruweba, dokumento. Napatunga nga yung asawa ko. Wala nga. Hindi nga namin dala. Nasa bahay. Ayun. Kaming dalawa, kompleto dokumento kami. Ay siya, wala pa kasing ID dito sa Loko-loko yung Poland police border. Alam naman niya kasi kahit sa Poland, yung mga baby rin, wala rin dokumento. Ba't ganun ang sinabi sa amin? Kahit sa Germany, ganun din yung mga bata. Wala rin mga local ID pa. Hindi pa sila binibigyan ng gobyerno. Talaga, kakabahan ka talaga sa pag-interview ng police eh. Ay, nako. Sige na nga, mamaya na tayo magkwentuhan. Napahaba na yung bunga, kakakuda ko. Naalala ko yung kuda-kuda na yan eh. Hindi ko alam kung ano yung kuda-kuda noon eh. Ay, tara na. Hello guys! At magpre-prepare ako ng pagkain ng anak ko. Lumalabas na naman bituka ko. Ayan ang laki-laki kasi ng bill ko. Yung damit kong pansexing binili. Mura kasi, kaya bumili ako. At saka maganda to. With yung bra style na. Maganda na. Hindi ka na magsusot ng bra. Kasi kapag nagsuot ka, ganitong sinot mo, pagkatapos, walang parang bra style, ang magsusot ka pa ng isang bra, ay ibang kulay, kitang-kita rito. Pangitignan. Kaya magandang ganito. Kaya bumili ako. Ayan, nagustuhan ko. Mayroon pang ibang kulay doon. Bibili pa ako ng ibang kulay. Kaya, nagugustuhan ko pula para mamumula tayo, no? Ayan. Tsaka yung itim maganda rin yun. Ang binili ko, blue at tsaka brown. Bibili pa ako ng iba. Tapos, ang ginagawa ko, yung maluluwang dito, hindi yung fitted. Kasi kapag fitted na mga short ang sinot ko, para akong buntis. Naku, laki-laki ng tiyan ko. Nakakahiya. Kaya pag nagsusuot ako ng mga fitted mga ganyan, sabi na sa ako, buntis ka. Sabi nga rin sa akin. Ay, kaya naasar ako. Kaya magmula nung pagsasabihan talaga ako na sa ako, at ang laki ng tiyan mo. Sabi nga sa akin. Ay, nako. Ayan, magluluto ako ng
giniling na ano. If you wanna remove that skin of I will potato, can you wear your trouser? Your trouser is in toilet. And then, ano ba, nag-distract ako. Gagawin kong bula-bula to para sa pagkain ng anak ko. Bumili ako rito. Giniling na manok. Ayan, mura ngayon. Mura, kalahating kilo. Ano, 80 Oo, 500 grams. Ayan, Ano, magkano ba? Kalimutan. 80 yata. Medyo malabo ang mata ko eh. Ay, bumili ako ng eyeglass ko. Yung reading glass. Ayan, pula. Ayan. Ano lang? Kano ba? 55 yata? Hindi ko na maalala. Basta pinabayaran ko na lang sa asawa ko kasi kapag kasama ko yung asawa ko, bill mo ko ako niyan, bili mo ako doon, bill mo ko. Basta bill mo ko. Ayan. Kasi kapag ako, binigyan niya ng pera, tapos ako ang bibili, pag nakalagay na sa bulsa ko yung pera, halos ayaw kong ilabas-labas yan. Kaya, kahit na gusto ko, ayaw kong bilhin. Kaya kapag kasama ko asawa ko, siya ang gumagastos, bill mo ko niyan. Kaya, dampot ako doon, dampot dito. Sabi niya, sabi niya, kaya ayaw niya ako kasama, kasi bill mo ko ako niyan eh. Ayun. Ayan parang lola na. Ano lang yata, 30 lang o 40. Pwede kasi nakikita ko na yung mga letra-letra. Tumatanda na kasi ako, kaya lumalabo ng mata ko. Alam niyo na, matatanda, may edad na, kagaya ko. Ayan, reading glass. Katulad ko na rin yung asawa ko. Pinagtatawanan ko ang asawa ko noon na pag walang eyeglass, hindi siya nakakabasa. Ngayon, ako naman pinagtatawanan. Ay nako. Sabi niya, matanda ka na kasi, sabi niya gano'n sa akin. Nakalagay yan parati sa tuktok ko kasi kapag may binabasa ko sa cellphone, may nag-comment, hindi ko mabasa-basa, kailangan ko ng eyeglass. Ganyan. Kaso nga lang malabo, ayan. May mga mantika-mantika, ayan. Ayan, ganyan yan. Ayan, pwede na. 30 lang. Makakabili ka. Maraming eyeglass dito naman. Napakamura. Makakabili ka lang ng 20-20. Ayan. Ayan, okay na. Ayan, ko. Start na nga tayo. Kung ano pa, Sasama na ako ng anak ko na, magluto. Ayan, I-prepare ko to. Shoutout sa mga taga-Panggalatok dyan, Pangasinan. Kasi kapag sinabi kong Panggalatok, yung iba hindi naintindihan kung anong uri ng Panggalatok yan. Sinabihan ako na isa kong subscriber na wag daw Panggalatok. Kasi hindi lahat nakakaintindi. Pangasinan, sabi niya. Sabihin mo, Pangasinan. Ay, ayan, pinagsasabihan ako. Lagyan natin ng itlog. Ayan. Ayan, itlog na isa lang para pampakapit. Tapos, lalagyan ko yan ng harina. Nasa yung mga harina ko. I use all again. Which one? With me. Still there, if you want. But I use all. You cannot put that too long in refrigerator. Ayan, yung ano ba to? Flour. Ganyan yan lang yan. So what? Ilagay na natin lahat yan. Ilagay na natin lahat. Pampakapit. Tsaka ganito ako pag lagyan natin ng take out that potato. I have to charge my cell phone. Okay, charge to your computer. And then, ito paminta. Lagyan paminta. Bawang. Ganyan lang yan. Ano pa? Ano pa nakalimutan? Asin. Ayan, asin. Ayan. Asin, kunti yung asin. Tapos, ito. Magic sarap ng Czech Republic. Na-vlog ko na to, kaya hanapin nyo na lang to. Tapos, lagyan ng konting soya sauce. Ayan, soya sauce. Kunti lang. Ganyan lang. Wala na. Oo. Yung iba nakikita ko, nilalagyan ng asukal. Naku, huwag kayong maglagay ng asukal.
Ayan, ganyan lang yan. Ibababad ko rito ng mga ano ba yan? Mga ilang mamaya, mga 20 minutes or 15 minutes bago ko iluto. Ganyan lang yan. Ayan, o, tingnan niyo. Ayan, parang dough na. Ayan. Ano ko muna sa mukha ko. Ayan. Tingin muna kayo sa akin habang ako para hindi kayo maboring sa niluluto ko. Or sa mga baguhan dyan, masanay na kayo sa akin na ganito ako magsalita. Parang mabagal na mabilis. Alam niyo naman ang accent ng mga Panggalato ay Pangasinan. Iba sa Tagalog. Kaya mga Bisaya ganun din or ano ba yun, mga iba't ibang probinsya, iba't ibang accent ng pananalita. Pwera lang mata, pure Tagalog. Ayun. Kapag nakatira kayo sa Manila, doon kayo lumaki, asahan mo yung Tagalog mo, pure na pure. Yan. Kaso nga lang, kapag kahit na nakatira ka sa Manila, kung hindi ka na marunong mag-English, parang katapos parang sa kapag rin, yung accent mo sa English, alam na alam nila na Pilipino ka. Oo, ganun. Ganun din. Lahat tayo may accent. Yan. Tara, tignan niyo. Ayan, natunaw na yung harina. Ibababad ko dyan. Tapos, where are you? Nasaan na yung assistant ko? Mas masarap ito kapag nilagyan mo ng cheese powder, yung parmesan na cheese, mas masarap sabi ng asawa ko. Kaso nga lang, mozzarella lang ang mayroon ako rito. Mahal yung parmesan cheese dito. Yun ang papila dito. Yan, ko to. Papababalatan ko sa anak ko 2 kilo. Magsawa siya. Ang hilig niya kasi kumain nito mashed potato mashed potato. So, come on! Ibay talon. Hinihintay ko siya. Ayan, maglinis muna ako. Siya na muna magluluto mag-isa rito. Ito is ilalagay ko lang muna dito sa dito. Ayan na, naka-charge na. Ayan. Ayan na yung ko. Mamaya ipriprito ko to. Pag na. Ayan. Tara. Mamaya tayo magprintuhan ulit. Tara sa aking kwarto. Yung anak ko naman rito magluluto sa kusina ko. Ayan. Tara. Iniisip ko to para susunod yung anak ko magluto malinis. Bahala siya sa buhay niya rito. Tara, mamaya na tayo babalik dito. Luto. Nagbabalat ng patatas. Ayan. Ayan. Marami na siya nabalatan. Nabalatan pala ako. Ito. 2 kilo yan. Ayan. Mamaya, ipagluluto ko ipiprito ko ng chicken nuggets. Ayan, with kamatis. Ayan, ang dami na. Ayan. Ayan, nandiyan siya, ayaw niya magpakuha sa camera. Pinapapangit niya yung mukha niya. Yun, Sabi niya, wag na raw ako mag-vlog. Ayan. Huwag natin itutok sa mukha niya kasi pinapapangit niya. Ba't daw ako vlog ng vlog? Ano raw mapapala ko dyan sa vlog? Ayan. Ay, nako. Ayan, tingnan niyo kung paano siya magbalat, Galing. Mas magaling pa kayo sa akin, Kasi kapag nagbabalat ako, kumisan may mga tira-tirang mga skin dyan. Ayaw niya ng ganon. Tapos yung maiitim talaga, tinatanggal niya. Ayan, malinis na malinis. Malinis pala. Ayan.
Huwag natin ipakita mo kaya pinapangin niya ulit. Ayan, dami na. Putting in the face. Ayan, ayan. Ayan, tingnan niya, oh. Galing, oh. Idiot. Ayan, tingnan niya. Ayan. Tingnan niya, oh, kung paano siya Tingnan niya, magbalat. Ang oh. galing, ang galing, Oh. galing. Kaya, mabayaan na nga natin yan dyan at kanina pa ako inaasar, baka mag-away lang kaming dalawang mag-ina. Destroy your cellphone. Ginagaya ako eh, na nagdadabog parati. Kung paano ko raw ilagay yung mga yung mga gamit daw, nakaganyan parati, parang nagdadabog parati. Ay, napakasensitive ng bata yun. Kung anong ginagawa ko, ginagaya niya. Kaya hindi pwedeng gumawa ng masama kasi gagayahin din niya. Ay, nako. Ayan, tadtarin natin. Ayan. Tadtarin natin. Tad. Ayan. Para madali lang. Tapos, iprito natin. Eh, hindi. Ano natin, ilaga. Maganda ganito kapag, ano ba yan? Yung binalatan nyo na. Kasi yung mga European, ang ginagawa nila, nilalaga nilang ganito buo with the skin. Eh, katapos, ang hirap ilaga, mga wait mo mga 1.5 hour bago maluto. Matagal maluto. Eh, sayang yung gas. Kaya ang ginagawa ko, ganito ang ginagawa ko. Yung maliliit, para mga 20 minutes, luto na kaagad. Kasi kung malalaki na ganito, na ilaga mo, nako, sayang gas or electric. Mahal pa naman yan ngayon na electric. Kaya ganyan yan. Ginaganito ko. Hindi niya binalatan lahat. Okay lang yan sa ibang araw na ulit. At baka hanggang bukas na nila itong kainin mag-ama. Or mataka sila sa patatas eh. Ganito na lang. Baka isang araw lang to. Eh, mura ngayon na mura ang patatas dito sa Europa. Hindi ko alam dyan sa Pilipinas kung magkano. Affordable to. Ang mahal dito sa kanila yung bigas. Napakamahal ng bigas nila. 1 kilo, 100 peso yun. Hindi sa Czech Republic money. Mahal ang bigas dito. Kaya magluto tayo ng tuyo. Ayan. Ay, tuyo-tuyo. Ay, nako. Kanina pinag-uusapan natin yung tuyo sa Facebook. Ngayon naman, sabi ko kaagad, tuyo. Bunganga ko is tuyo. Walang tuyo rito. Ayan, paborito kong ulam yan. Huwag nyo ismulin ang tuyo dyan sa Pilipinas. Kasi dito, pagdating sa ibang bansa, parang ginto ang presyo niyan dito. Nako, ang mahal. Kaya halos hindi kayo makakain niya. Tsaka, wala halos tuyo rito. Wala ka mabilhan. Yun. Kaya, ginto ang tuyo dito. Yan. Ay. Mag-ano tayo. Ayan yung ano ko, yung, ano ba yan? Yung patatas. Ano na, baka mahulog yung camera ko. Umalaga ko. Ayan. Minsan, yung anak ko, nung unang pagluluto niya, naglaga ba sila ng patatas, walang tubig. Naku, buti lumabas ako. Pinabayaan ko siya magluto mag-isa. Ayan. Mag-ano tayo? Ang ulamin ko, hindi mashed potato. Rice with kamatis. Yan. Igigisa ko. Simpleng gisa lang yan with itlog. Lutong probinsya. Ayan. Ayan, nahulog na yung ano ba yan? Bawang. Ayan. Ay, wala pa palang ano. Ayan, ganyan. Tutok natin yung camera para makita niyo. Tapos, kuminsan, hawak-hawak ko ang ano to, yung camera. Kuminsan, dito nakatutok yung
camera, hindi ko namamalayan. Dada ko ng dada, ito ang nakukunan, hindi yung ano kalan. Ayan, i-ano natin, i-lower temperature. Kasi kapag P, yan, super high, ayun, sunog ka agad. Amoy bawang tuloy dito. Ayan. Ganito lang, 66666. Ayan, dito tayo. Ayan, paborito ko to, itong kamatis. Ayan, baka matalsikan yung camera ko. Ganyan lang yan. Iisa ko with itlog. Marami akong itlog eh. Bumili ako ng marami. Ayan, ilalagyan ko ng tubig to para ano maluto yung kamatis. Hinaan natin. Ito yung ano ko, yung ano ba yan? Patatas. Kukuha ko ng ano tubig dito. Ito yung tubig dito. Ano to? Maiinom. Ano yan? Pwedeng inumin yan. Hindi kagaya sa Pilipinas na papakuluan mo pa lang or bibili ka ng mineral water sa labas para makainom ka. Dito hindi. Ano? Yan ang iniinom namin ito. Ito galing dito na ano na tubig. Diyan ako umiinom nung unang salta ako. Sabi ko uhaw na uhaw ako. Ay ayaw ko ay hindi ko alam na naiinom yan kasi di ba sa isa bumibili tayo ng ano tubig sa labas para makainom or mineral water. Naiya ako magsabi sa asawa ko. Sabi niya, bili tayo ng ano, tubig lang. Sabi ko gano'n. Kasi hindi ako pala inom ng soft drinks eh. Ayaw ko yung mga Coca-Cola. Super tamis kasi. Mga 2 araw na hindi pa ako umiinom ng pure water. Naiya kasi ako na magsabi. Sabi ko, may tubig ba? Sabi ko gano'n. Oo, mayroon. Inom ka dyan, oh. Ha? Pwede bang inumin yan? Sabi ko gano'n yung tubig dito. Pwede bang inumin? Oo, pwede. Kahit yung ano sa shower room, sabi niya, doon ka na lang uminom. Sabi niya, gano'n sa akin. Sabi niya, uminom daw ako sa shower room. Sabi ko, kasi hindi ko alam na pwede inumin din yun. Tarantado ka rin pala, no? Sabi ko, galing sa shower room, iniinom mo yun. Oo, sabi niya, dito sa Europa, pinaliwanag niya sa akin. Ang tubig dito, ang pinakamalinis sa ano, yung Czech Republic, sabi niya, balita sa TV, na malinis tong tubig na to. Lahat ng tao rito, iniinom yung tubig yan. Pampaligo, pang toothbrush, pwede rin inumin, sabi niya. Huwag mo na ilaga, sabi niya ganun. Ano, inumin mo kaagad. Lagyan mo lang ng ano, juice. Sabi niya ganun. Ganun ba? Sabi kong ganun. Noong una, mga 1 taon, ano, buibili talaga ako na ano, kasi wala akong tiwala sa kanya eh. Baka niloloko ako. Ay, nung tumatagal na, nasanay na rin ako kasi nakikita ko rin iniinom niya eh. Pag may bisita kami, yan ang siniserve niya, ha? Yan ang siniserve niya sa mga bisita na pupunta sa bahay namin. Kukuha lang siya ng ano, ng ganito, ng juice. Ihalo niya doon sa tubig, sa baso. Tapos, nakikita rin ng bisita na galing dyan sa ano, dito. Walang problema. Kaya magmula no, nasanay na rin ako. Kung may makikiinom sa amin, diyan ko rin ano, pinapakita ko sa kanila galing din dyan. Tapos, nung ano, bumisita rin ako sa mother niya, kasi buhay pang mother niya. Ganun din, sabi niya, pwede uminom, sabi ko, kasi sa refrigerator niya, walang katubig-tubig. Puro alak, at juice ang nandoon, tsaka gatas. Kaya makikita ko dito sa mga European, pagbukas mo na refrigerator nila, walang tubig. Kasi ang tubig dito, yan, yung nandyan. Ano yan, malamig na, parang may yelo parate. May hot water, may cold water yan. Yung tubig yan, ang lamig. Mas lalo kapag tagis, no? Nako, kapag pagmumug mo pa nga lang, pag nagtututbrush ka, hindi mo inopon yung yung heater, ay yung hot water, cold water lang pamumug mo. Nako, lamig, parang mas malamig pa sa yelo na binili mo sa labas. Mas malamig pa. Kaya ganyan, nung bumisita rin ako sa mother niya,
sa refrigerator nila walang tubig. Puro alak ang nandoon kasi laklakero yung nanay niya eh. Buti nga asawa ko, hindi naninigarilyo, hindi umiinom ng alak. Yung nanay lang niya, sa refrigerator niya or sa cabinet niya, ang daming alak. Kaya, buti nga hindi niya ginayang nanay niya kasi alam niya bad daw. Pati paninigarilyo, yung matanda na yun, uugod-ugod na naninigarilyo pa rin, umiinom pa rin umiinom pa rin ng halos lahat ng nakakalasing na alak, iniinom niya. Parati pa rin nasa pub house yung mother niya kasi yung divorce kasi walang asawa, kayo naglalagi doon sa pub house. Hindi ko pa naipapakita yung bahay ng biyanan ko tsaka yung biyanan ko. Saka na pag kausapin ko muna bago kayo pumunta doon kasi bago kayo pumunta doon sa bahay niya, nagpapaalam kami na pupunta kami. Kung ayaw niya. Ganon din kahit na yung anak niya, bago siya pumunta doon, tatawag muna. Ay naku, ang init. Umulan kanina. Ganon din yung sister niya na nung pumasyal din kami sa sa bahay niya. Sabi ko makikiinom ako, sabi ko gano'n sa kanya. Sabi niya, nakita ko rin, kumuha siya ng ganito, ng juice, tapos hinalo niyo, inilagay, kumuha rin siya ng tubig doon sa gripo rin. Kaya magmula noon nakikita ko pati yung mga anak niya ganoon din, umiinom sa gripo. Halos lahat dito hindi sila bumibili ng mineral water. Pwede lang kapag nasa bus ka or long traveling, ayun syempre magdadala ka ng sarili mong tubig or bibili ka na lang ng Coca-Cola sa labas. Ayun nga lang, kaya kung nagta-travel kayo malayuan, bumibili ako ng mineral water malayuan. Pero pag nandito na sa bahay, iniinom namin yan. Everyday, pati yung anak ko, kahit na bagong silang na sanggol, yan din ang iniinom. Walang problema, walang germs. Kasi bagong silang na sanggol yun eh. Kahit na mga 6 months old, yung bata ay pwede nang uminom ng tubig. Yan ang pinapainom namin. Walang problema. Kaya huwag kayo matakot na uminom dito ng tubig sa Czech Republic. Naiinom. Huwag na kayo bumili ng mineral water sa labas. Nakakakuda ko na naman. Nakakalimutan ko yung niluluto ko. Ilang bis na ako nasusunugan minsan dito. Ito yung kamatis ko. Nadamihan ko ng tubig. Ayan, may yung bawang niya, yung itim. Matagal kong lulutuin ito. Alisin ko tong yung sabaw niya. Pag nilagyan ko ng tubig yan, yung itlog, 2 or 3, mawawala na yan, lalapot. Ayan, lagyan na natin ng ricado ngayon. Mix. Ito yung mga OFW kayo. Ito na lang ang bilhin. Huwag na kayo magdala ng magic sarap. Ito ang halo ninyo. Masarap. Tapos lagyan natin ng soya sauce. Naglalagay ako ng soya sauce pag nagluluto ako. Tapos may lagyan natin ng asukal to. Kasi yung kamatis yung maasim. Tantyahin natin. Ilagyan natin ng kahit na 1 kutsara asukal. Para kasi kapag hindi nyo nilagyan ng asukal yung ginisa ninyo na kamatis, maasim. Kaya yan, ganyan lagyan nyo lang ganyan lang yan. Para masarap. Ayan. Pag medyo nawala na yung tubig or lagyan nyo ng yung itlog, 2. Depende kung ilang itlog ang ilagay ninyo. Bahala na kayo. Ganun yun. Tago ko yung asukal ko. Saka itong mga abubo. Ayaw ko yung ang daming nakalagay dito sa lamesa. Gusto ko malinis to parati. Kaya marami kaming cabinet. Kailangan nakatago lahat yung mga pagkain sa cabinet. Walang ganyan
nakalagay sa lamesa. Ganun yung mga European. Ayun, tinatago nila lahat sa cabinet. Kaya kung nagugutom ka, buksan mo lang yung cabinet. Mayroon na. Nasa na ba yung camera ko? Kalahati yung nakikita, parang aswang na. Ayan. Tapos, ayan. Magluluto na tayo ng maya ng pwede na yata yung magluluto ulit tayo ng prepare ko na. Ayan, kanina pa. Magprito tayo ng ano ba to? Luto na yata. Ayan, luto na. Ayan, ilagay natin yan dyan. Ang itong kalan na to, napaka-sensitive. Pag may tubig-tubig, ayaw mag-turn on. Kaya ang ginagawa ko, bago ko isa lang yung mga kawali, pinupunasan ko, punas na, walang tubig dito kasi, sensitive tong kalan na to. Pag may tubig, automatic turn off. Ayan, kaya nainis ako, kapag yung tubig sumaboy din dito sa electric kalan, nakon, automatic turn off din to. Kaya ganyan yan. Kailangan pupunasan. Ayan, magprito tayo ng meatballs. Chicken balls. Chicken balls. Baka dito, yung ano ba yun? Hindi dito, baka tatalsik sa sa kalan ko. Dito ko ilagay. Ito, ganito to. Pag dito para hindi magtalsikan. Ayan, dyan. Ay. Ganyan yan. Ayan. Kita ninyo. Lalagyan ko ng yan, mantika. Pwede na to. Imamash na lang tong ito. Maya. Ayan yung ko Kita ninyo Yan. Ang ulam ko. Araw-araw ganyan. Walang tuyo dito. Kaya inaasam ko. Ilang taon nang hindi ako nakakatikim ng tuyo. Ilang taon na. Halos 15 years na yata. Or 20 years. Or 15 years. Hindi ko alam. 15 years. Kahit sa Taiwan nung nakatira ako, halos walang tuyo din doon. Bibili ka sa mga Philippine store, kung minsan wala rin silang tinda. Iwan ko lang ngayon. Pero okay lang sa Taiwan kasi maraming isda doon. Magdaing ka lang ng bangus, yun ang ginagawa ko. Hindi ako kumakain ng ba yun? Hindi ako kumakain ng tuyo. Kaso nga lang, marami namang bangus doon or tilapia. Idaing mo lang yun, ibabad mo sa bawang suka. Ay naku, yun ang araw-araw na inuulam ko, yung daing na bangus. Naku, ang sarap nun. Dito wala. Kaya tagal na ng panahon, hindi ako nakakain ng tuyo. Iilaw ang temperature natin to. Pwede na tumahit-maya. Mauna muna yung anak ko na kumain bago ako. Ayan, at ano ba yan? Ano tayo? Kapag tamad akong gamitin yung kamay ko sa ano ba yun? Sa meatballs, ang ginagawa ko, ganito kutsara yan, ganyan ang ginagawa ko kasi ayaw kong madumihan yung kamay ko. Ganyan, kahit na hindi bilog, okay lang kasi sarili naman sariling ulam. Ganyan lang yan, okay na yan. Yan, madalian lang yan. Ayan, hindi pa pala may yung paminta, hindi pa nahalo. Ayan, okay na yan, ganyan lang yan. Hinaan natin. Ganyan lang yan, kita nyo. Ayan, ganyan lang ako magluto. Sanay na sanay ako kasi dati ang business ko sa Taiwan, tagaluto sa nagdi-deliver sa mga factory, mga Philippine OFW.
may ano ako doon, may tindahan doon sa Taiwan. Pag umorder yung mga OFW, ganito ang ginagawa ko. May restaurant ako doon. Kaya sanay na sanay ako magluto. Ay, ilang years ba naman ako nagluto araw-araw, umaga, tanghali, hapon. Ay, nako. Tapos maririnig mo sa, sa mga OFW na customer, ate, sabi nilang gano'n, ang pangit ang lasa, hindi masarap. Talaga ba naman kuminsan, mainis ka sa pagsabi nilang ganyan. Pero mas maganda rin ganyan minsan kasi yung pagkakamali mo, tanggap mo na rin. Kaya kailangan ng try and try. Kaya magmula noon, alam na alam ko na kung anong mga sikreto sa pagluluto. Sabi ko nga minsan sa mga OFW kong customer, sige, sabi ko kung mas magaling ka sa akin, babayaran kita. Tapos ikaw magluto sa kusina ko. Pagluluto ka 100 katao, sabi kong gano'n sa kanya. Umaga, tanghali, hapon. Oo naman. Tapos, nagluluto, nagpa-part-time sila sa akin. Sabi ko, kung anong gusto niyo iluto, lahat ng mga ingredients, nandiyan na sa kusina. Sabi kong gano'n sa kanila. Masarap. Ayun. Kaya alam na alam ko ng mga style sa pagluluto. Lahat ng mga putahe, alam na alam ko na. Nasanay na. Dahil sa kakareklamo, doon ako na nasanay. Tapos, may isa pa akong customer minsan, sabi niya, chef cook daw siya sa malaking restaurant sa Pilipinas. Sabi ko, ba't ka nandito sa Taiwan? Sabi ko gano'n sa kanya. Hindi ko na alam kung anong answer niya noon. Pero sabi ko, kung chef cook ka, turuan mo ako magluto. Sabi ko gano'n, yung special mo. O yun, tinuruan niya ako kung paano. Dami kong namimit ng mga Pilipino na iba-iba ang iba't ibang mga lahi sa Pilipinas. Sa Pilipinas lang ha. Yun. Mamimit mo rin yung mga minsan, sabi nila sa'yo, ate, sabi nila sa akin, artista ako sa Pilipinas. Sabi, artista ka? Sabi ko gano'n, ba't nandito ka? Factory worker ka. Sabi ko gano'n sa kanya, artista ka sa Pilipinas? Katapos ang trabaho mo rito, sabi ko gano'n sa kanya, factory worker ka lang. Kasi raw, mababang pasahod sa Pilipinas. Marami pa akong na kukwentuhan sa mga ganyan. Sabi niya, sabi ko sa kanya, may iba't ibang mga customer ko, sabi ko, anong work mo sa Pilipinas? Sabi ko nga sa kanya, teacher sa college. Ha? Sabi ko nga sa kanya, teacher ka sa Pilipinas, katapos ang mo dito, factory worker ka lang. Tapos sinisigaw-sigawan ka pa ng supervisor. Oo nga ate, sabi niya gano'n. Doon ako naninigaw sa mga student ko ngayon ako ang sinisigawan, katapos sa hermit pa kami nagtatrabaho, maalikabok. Sabi kong gano'n sa kanya. Tapos marami pang marami ako ini-interview na tapos sabi niya, yung iba naman sabi niya, nautical engineer ako. Nautical engineer ka? Sabi ko ang trabaho mo rito, sabi ko factory worker din. Maganda yan sabi ko gano'n. Life. Ayan, marami kang makasalamuha sa mga ganyan. Ewan ko kung nasa na yung mga customer kong ngayon. Medyo matatanda na siguro. Ilang taon na. Hay nako. Ayan. Sa kakakudak po, ayan, tignan niyo. Yan natin. I-turn the other side tayo. Ayan. Itutok natin yung camera. Yan. Mahina lang apoy para maluto yung gitna. Ayan, ganyan. Ayan, ganyan lang yan. Yung kamatis ko nandyan, At yan,
ay lalagyan ko na ng itlog para lumapot na. Ayan, lagyan ko ng 2 itlog. Oh. Ouch! Ayan, 2 itlog. Huwag niyo akong gayahin na diretso sa dito sa kasi kuminsan yung itlog, kuminsan sira. Naka-experience na ako diyan sa mga ganyan. Direct to ako dito sa niluluto ko, yung pala nahulog na yung itlog, sira pala. Ay tapon lahat yung niluto ko. Isang talyasi ba naman kasi kung nagluluto ako sa Taiwan, maramihan. Kasi nagdi-deliver ako sa mga factory worker At 100 katao or 200 katao or 50 katao, iba't ibang factory. Ayun. Kaya asar na asar ako. Magmula noon, ginagawa ko yung itlog, nilalagay ko muna sa isang maliit na bowl. Doon ko i-check ko katapos ilalagay dito sa dito sa kawali or di kaya dito sa maliit na ganito. Yan. Kasi kapag nahihulog na yung itlog, madulas pa naman, hindi mo na mahihila pataas. Ay nako, wala nang atrasan, itapon, reject lahat. Kailangan, kasi kapag pag nagkasakit or sumakit yung ng diniliberan ko, may kontrata ako sa factory, ako mananagot, ako magpapahospital. Kaya, kami, talagang tinitignan ko at saka kung kunti pa lang na may pagkaano yung niluto ko, tapon lahat, sayang. Ayan hintayin natin lumapot to, yung mawala yung tubig-tubig niya. Ayan, ganyan. Tapos, yun, imamash ko na. Dito tayo. Dito tayo ngayon. Ayan. Kaya naya ko magluluto. Mahilig ako magluto. Kaso nga lang, ang problema, yung paghuhugas. Tsaka, kahit na lang, ang talagang mahirap, yung paghuhugas. At tsaka yung pagchap-chap ng mga ricado, doon ako nahihirapan. Yan, itapon natin yung yung tubig. Ayan, na. Kuha tayo ng pang mashed potato natin. Dito, malinis to, nahugasan na to. Baka masunog tong ko. Kasi medyo luto na. Kuha tayo ng milk. Ang halo lang naman ng yung mashed potato is milk and butter at saka asin. Okay na yon. Depende sa inyo kung gusto niyo pa ng bawang powder or magic sarap. Depende na sa inyo. Pero sa amin, tinuruan ako ng mga taga-European, yung mother-in-law ko, ito ang hinahalo niya at saka butter lang. Okay na. Huwag masyadong maraming ricado kasi hindi raw masarap. Ayan. Ganyan lang yan. Ayan, ganyan. Tapos haluan ng milk. Ganyan lang yan. Huwag unti-unti yung milk. Kasi kapag binigla mo, nung una akong nagluto nito, gumawa, masyadong maraming milk akong nilagay masyado. Hindi na nabawi. Kaya yun, ganito lang. Kapag medyo malapot na, okay na. Kunti-kunti lang. Ayan, ganyan lang. Ganyan. Ayan. Lagyan natin ng asin. Yan, wala na akong asin. Kukuha ako ng bago asin. Ayan. Itong asin ko.
Bili ulit ako ng bago. Ayan. Asin. Tantyahin nyo yung asin eh. Asin. Kasi huwag masyadong marami. Kasi kapag ang butter nyo maalat, kahit na huwag nyo nang lagyan ng asin, okay na yun. Tapos lagyan natin ng butter. Butter ang ilagay nyo, huwag margarine. Kasi yung margarine halos hindi natutunaw. Kunti lang na butter, okay na yun. Minsan naglagay ako ng margarine, yung halos hindi matunaw yung margarine. Ayan, yung ano ko. Yung niluluto kong kamatis. Ayan, ganyan lang yan. Ayan, ano nyo. Ganyan lang yan. Ganyan lang yan. Ayan. Kailangan mainit na mainit yung mashed potato para Aba, kala ko ano na nasira yung ano. Ayan, ganyan lang yan. Okay na yan. Ayan. Ayan. Ganyan lang yan. Ayan, mash na mash na. Ayan. Dito sa restaurant, hindi nawawala itong mga pagkain nila na pag sa yung book nila. Kailangan may mga ganito, makikita mo. Kahit sa restaurant nila, mashed potato is number 1. Kahit na yung ibang restaurant dito, hindi sila nagsaserve ng rice. Tulad minsan na yung kinainan namin, wala silang rice. Puro patatas. Ganyan na yaw, luto na. Depende sa anak ko kung gaano kaalat ang gusto niya. Kaya huwag masyadong maraming milk. Ayan, luto na. Hinihintay na lang natin yung chicken ball. Ayan luto na. Tapos yung chicken ball, ay ito. Palalaputin natin to. Yan. Sana wag mahulo yung camera diyan. Yan. Hinaan natin. Tapos ito is baliktarin natin. Luto na yata. Yan. Kailangan iprito ko lahat yan. Kasi mangangamoy sa refrigerator. Kapag yan inatimplahan na, kailangan iprito. Kung hindi mo maubos, ito ang ilagay mo sa refrigerator, iinit mo na lang sa microwave or oven. Yun lang. Yan, pwede nang kumain yan anak ko. Hungry? Bigyan na natin. Hungry? Yeah! So, come on. Kanina pa yung gutom. Ayan, kailangan kung may pamuna sa parati sa sa mga rito. Ano ba yun? Plato. Nakalimutan ko sa Tagalog. Ayan, ganyan lang yan. Punasan natin. I-serve natin sa amo natin. Yan. Yan, tingnan niyo. Yan, ganyan lang yan. Kahit na kung gusto niyo pang lagyan ulit ng butter sa taas, okay lang. Yan, ganyan lang yan. Ayan, galit na. Ayan, ganyan lang yan. Tapos, at ano pa pala, lagyan natin ng kunting butter. Ganito, pag may restaurant kayo, ganito ang gawin nyo. Lagyan nyo ng butter sa itaas. Kahit kunti lang. Kasi nagluluto ako sa Taiwan. Isineserve namin sa customer, ganyan, butter sa ibabaw. Ayan, hintayin natin. Kaya may microwave kami.
Kahit sa Taiwan, sa restaurant ng ano ko, may microwave din. Ibinili ko siya. Ayan o. Yan. Yan, okay na. May okay na yan. Okay na ngayon. Yung pagkain ko nga lang, ito lang. Itong kamatis na to. Okay na yan sa akin. Kunin natin yung kunin natin yung ano, yung natunaw na yung ano, yung butter. Ganyan yung style. Ayan. Isarado natin yung microwave. Tapos kunin natin yung chicken, hindi to pork ha, chicken to. Yan, ganyan lang yan, ulam na. Ayan, European style, European. Kung gusto nyo parang decoration dito, lagyan nyo ng kahit na green peas na konti lang pang decoration, o yun lang. Ayan, yan na ang niluto ko. Ayan, para may thumbnail tayo. I-ano natin. Yan ang niluto ko. Yan, maganda yan. Ganyan, o. Yung butter na nahuhulog. Ayan, lagyan ko ng ano. Ganyan lang yan. Yan ang ulam. Yan, serve natin sa amo. Yan, ganyan. Tara, doon tayo. Japang. Ayan, Japang. Ayan, naglalaro ulit ng Roblox. Yan, o. Hay, nako. Diyan yung kalaban niya parati yan, yung Roblox na yan. Naipag-away dyan. Kalaban niya parati, umiiyak sa harapan ng computer. Hay nako, gugutom na rin ako, pero mamaya pa, mag-ano ako. Ilagay ko yung naluto, katapos maglalagay ulit ako ng paribago. Ayan. Ano ba yun, nasaan na? Ayan, tatlo. Para sa akin yan, luto na eh. Ay, at ngayon, magpriprito ako ng bago. Ayan. Nasa na yung camera ko. Tara, nasa yung camera ko. Ito tayo. Nakikita nyo ba? Ito. Magprito ulit tayo. Ayan. Para kapag dumating yung asawa ko, may pagkain na siya. Ready to serve na. Ayan, ganyan lang yan. Kahit na hindi masyadong bilog masyado, kung homemade or ang kakain is pamilya ninyo, okay lang yan. Pero kapag sa restaurant, huwag ganyan iserve ninyo, talagang bilogin ninyo. Ayan, magko-complain yung customer. Ganon yun. Ayan, ganyan. Kahit na hindi bilog masyado, okay lang kasi sarili lang naman eh. Ayan, ganyan. Tikman natin yung, mamaya na ako titikim. Kasi kakatutbrush ko lang. Ayan. Mahina lang ang temperature. Saka yung mashed potato ko, yan na lang. Halos kalahati na lang ang natitira. Ayan. Hindi na tayo magkwentuhan. Mamaya pa ako kakain after 20 minutes. Balikan nyo ako mamaya. Ayan, luto na yung pagkain ko. Yung, ano ba yan? Yung ginisang kamatis ko, probinsya, tsaka yung chicken, sabihin na natin nuggets or any chicken balls or any. Tsaka yung microwave kong kanin. Ayan, ready na tayo. Gutom na ako. Ang oras na, mag-alas 4 na. Wala pa kung kakain-kain. Ayan. At, ayan. Umpisahan na natin. Patay na natin kanina pa to. Ko. Ayan. Ito. Ilagay natin doon sa Ayan. Ayan ang ulam ko. Kamatis is life para sa akin.
Yan. Ayan lang yan. Tapos, lagyan natin ng ano, yan, yung nuggets na yan. Tatlo. Tiran ko yung asawa ko. Bak mamay kakain yan. Sabihin na naman niya, inubos ko na naman daw yung manok. Hindi raw siya. Sabi niya, bili ka ng bili ng manok or baboy. Nasaan? Sabi niya gano'n. Hindi ko naman natitikman. Kasi halos hindi siya kumakain sa bahay, sa labas, sa restaurant. Eh, pag uwi niya, inubos na namin mag-ina. Wala na siya. Minsan, may pagkain siya sa bahay. Hanggat nabubulok, hindi niya nakakain. Wala na rin. Kaya bago siya dumating, kailangan umorder muna siya, no? Umorder muna siya sa akin para ipagluto ko siya ng maaga. Ayan. Kain tayo. Ayan. Kain tayo. Tapos, ano natin. Ganyan. Standing position. Ayun yung ano ko. Harap. Mainit. Yung ano ko. Yung, mainit. Tikman natin yung ano. Baka mahulog yung kutsara ko. Kahit nawala ng ketchup, okay lang. Masarap yung kamatis. Sarap. Sa kanila rito, hindi sila kahit na ganito yung pagkain nila, hindi sila gumagamit ng ano ba yan, yung kutsara, tinidor sila. Ayan, European style, kahit American, tinidor. Kaya kung may bisita kayong apang, huwag nyo silang, pag binigyan nyo sila ng ganito, huwag nyo silang bigyan ng kutsara, pang hot soup lang nila rito. Tinidor, ibigay nyo, tsaka yung pang slice. Sarap. Mukbang tayo. Sarap. Hindi ko na mahulog. Patayin na natin. Baka masunog pa, makakalimutan ko ulit. Ayan o. Kunti na lang ang ko, kamatis. Pag pinatay ko na, mamaya ililipat ko doon. Kain muna ako. Kain muna ako. Papakita ko sa inyo para magutom kayo at magluto rin kayo. Ganito ang luto ng probinsyana na taga-Czech. Mahirap. Ay, ang itim na yan, bawang yan na nasunog. Hindi yan dumi. Bawang. Ayan. Ako. Ayan. Ayan. Kain muna tayo. Gutom na gutom ako. Ito ang tanghalian ko. Anong oras na? Alas 4 na. Ayan. Kain tayo. Bak. Habang mainit pa, kainin na natin. Sarap. Wow, sarap. Kaya nagmukbang na ako sa harapan ng camera. Yung ibang yung ibang Koreana nagmumukbang. Talaga yung microphone yun nilalagay nila rito para yung bang sounds ng paglunok tsaka sound ng pagkagat.
maririnig mo. Matatakam ka talaga. Ganun ang pinapanood ng mga anak ko sa Taiwan, yung mga Korean food. Ang palagi nilang pinapanood. Tapos nilang panoorin, naugutom na sila. Bibili ka agad na order sa sa Food Panda. Harap. Harap. Ayan, tumigas na yung kanin ko. Kailangan microwave ulit. Hana kung may bagoong to, mas masarap. Alamang. Pagkatapos kong kumain, hindi ako pwedeng humupo ng umupo. Maglalakad-lakad ako. Kaya pagpapatuloy ko muna ang pagkain ko, mamaya na tayo mag-usap-usap.